Dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. May isang kasabihan ho akong nabasa o napakinggan ng minsan at ito ay tumatak na ho sa aking kaisipan at hindi na malimutan. At ang kasabihan ho ay ito: if you aim at nothing, you will surely hit it. Kapag sinipat mo ang wala, tatamaan mo ay wala. At ang pinakapunto ho ng kasabihan na ito ay ang importansya ng pagkakaroon ng goal, pagkakaroon ng layunin, ng aim, ng plano. Meron kang mithiin na gusto mong maabot, meron kang sinisipat. Ang madalas ito ay binibigyang diin lalo na sa mga kabataan. Young people, listen, meron ka bang goal? At hindi lamang sa mga young people, sa ating bawat isa bilang Kristiyano, meron ba tayong goal? Napakahalaga. At kung wala kang mithiin, wala kang tatamaan. At napakarami ang araw-araw ay pumapalaot lamang na walang nagiging accomplishments or walang mga hakbang nangyayari para sa ikakapangyari ng kanilang mga plano. Now, kaya ko sinabi huyaan ay pagdating kaya sa Diyos, siya ba ay walang goal? Ano kaya ang aim ng lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, ng lahat ng nilikha ng Diyos, at lahat ng mga plano ng Panginoon? Meron bang iisang puntirya ang Diyos? And the answer to that, sa biyaya ng Panginoon, is yes. Our God is not an aimless God. At sa kanyang kakumpletuhan, kaperpektuhan ng lahat ng kanyang katangian, naka-aim siya sa iisang bagay, ang kalwalhatian ng kanyang pangalan. Ito ang pangunahing puntirya ng Diyos. At ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. God's saving mercy and wisdom are vividly displayed in working out His saving work in both unbelieving Jews and Gentiles, so that it may be manifested that all glory belongs to Him alone. Ang nagliligtas na habag at karunungan ng Diyos ay maliwanag na nakikita sa kanyang paggawa ng kaligtasan sa mga hindi mananampalatayang Hudyo at Hintil, upang mapakita sa lahat na ang lahat ng luwalhati ay sa Kanya lamang. Again, ang punteriya ng Diyos sa lahat ng ating pinag-aralan mula Romans chapter 1, and Lord willing, matatapos tayo ngayon sa Romans chapter 11. It is all for the glory of God. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo as we have sang the song, At the Cross. Dahil kung wala ang krus, Panginoon, kami ay walang pag-asa. Kung wala ang krus, Panginoon, na naghihintay sa amin ay walang hanggang parusa. Ngunit sa pamamagitan ng krus ni Kristo, kaming mga makasalanan ay nabigyan ng kaligtasan. At sino mang sumasampalataya kay Kristo ay hindi na mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami sa pag-aaral namin ngayon. Bigyan mo kami ng mga bukas na mga mata, bukas na tenga, at marinig namin ang katotohanan mo at ang katotohanan mo ang patuloy na magpabanal sa amin at magpalaya sa amin. Ingatan mo po ang iyong tagapagturo. Gamitin mo po, O Diyos, para sa kababanal ng iyong iglesia. At lahat ng luwalhati ay mapunta sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, Lord willing, as I've said, ay tatapusin ho natin ang Romans chapter 11 ngayong umaga. But I think it will be best upang mas makita natin yung flow, sapagkat pagdating sa Romans 12 verse 1 ay mayroong matinding hihingin si Apostol Pablo. Sa liwanag ng lahat ng kanyang sinabi mula chapter 1 hanggang chapter 11, may matinding demand sa atin ang salita ng Panginoon. And Lord willing, next Sunday ay sisimulan natin yun. So it would do us well to have a quick review para masundan natin yung flow of thought ni Apostol Pablo. Now, huwag ko kayo mag-alala, mabilis lamang, promise, mabilis lamang yung gagawin nating review ngayong umaga.
Romans chapter 1 to 3, ang punto na binigyan diin ni Apostol Pablo ay ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, may salita man ng Diyos o wala, ay nagkasala laban sa Diyos at nangangailangan ng kaligtasan sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos. So Romans chapter 3 verse 10, maliwanag, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Ano pa man ang kulay ng iyong balat, ano pa man ang relihiyon na iyong kinamulatan, walang matuwid, wala kahit isa. At pagdating sa Romans chapter 3, verse 21 hanggang chapter 4, nakita natin ang probisyon ng Diyos ng kaligtasan at kaparaanan paano ito mai-appropriate, paano ito mai-apply sa atin. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus at ito'y magkakaroon ng benefit sa atin kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Verse 22 ng Romans chapter 3 ang sabi, even the righteousness of God, which is how? By faith in or of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Ito yung pagkakapareho ng lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Therefore, ang pag-asa ng lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay si Jesucristo lamang. Gusto ko lang i-interject dito. May mga nangangaral na may ibang ebanghelyo para sa mga Hudyo at may ibang ebanghelyo para sa mga Hentil. That is basura. Kapag naka-encounter kayo nagtuturo na merong iba't ibang ebanghelyo, that is trash. Meron lamang iisang paraan ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa Hudyo at Hentil, at yun ay si Kristo, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya. Pagdating sa chapter 5, nakita natin ang benefits, napakadaming benefits ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Namely, Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. This is an objective blessing ng ating kaligtasan. Lahat ng tunay na Kristiyano, anuman ang iyong kalagayan, there is peace with God. You are no longer under the wrath of God. Meron ng kapayapaan. Pagdating sa chapter 6, binigyan sa atin, pinakita sa atin yung demand, okay? Ligtas na tayo ngayon, tayo ay biyaya ng Diyos, ay wala na sa ilalim ng puot ng Panginoon. May demand ang pagiging ligtas. So hindi pwedeng sabihin ng isang nagpapakilalang Kristiyano, well, ligtas na ako, may ticket na ako patungo sa langit, mabubuhay na ako sa paanong paraan na gusto ko. Again, that is not biblical, that's rather very dangerous. Kung yun ang iyong kaisipan, higit sa malamang ikaw ay hindi tunay na mananampalataya. Kung ang biyayang nagliligtas ay para sa iyo lisensya para mamuhay sa kasalanan, hindi yan ang biyayang nagliligtas ng Panginoon. Sapagkat ang demand ng ang demand ng kaligtasan na ito, verse 12 ng Romans chapter 6, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Huwag mo na hayaan mamayani ang kasalanan sa iyong katawan, sa iyong buhay. Ano ang kailangan gawin? Neither yield your members, instruments, your bodies, as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Isuko natin, ibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Yung ating katawan, yung ating buhay, at anuman na abilidad na meron tayo, may be instruments of righteousness for God. Yun ang demand kung tayo ay ligtas ng biyaya ng Diyos. Pagdating chapter 7, nakita natin yung real life experience ng isang Kristiyano. As glorious as salvation is, hindi pa tayo glorified. Meron pa ring struggle sa indwelling sin. At yung isa sa diniinan kahapon sa youth conference na kung saan tinatawag ng Diyos ang mga Kristiyano na immortify yung mga kasalanan na nakatahan pa rin sa atin. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 20, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Here is the real life experience of an honest Christian.
sin is still indwelling. May kasalanan pa rin. Therefore, kapag nakakapakinig tayo ng mga nagpapakilalang Kristiyano na sa bibig nila lumalabas sa tila baga para silang Superman, hindi tinatablan, hindi na natutukso, wala nang struggle sa kasalanan, that's a red flag agad. Why? The real life experience of a genuine Christian ay meron pa ring kasalanan. Pero pagdating sa Romans chapter 8, ito'y pinaglalabanan. At sa Romans chapter 8, sa kabila ng meron pa ring indwelling sin, salamat sa Panginoon, nakita natin yung napakagandang security ng ating salvation. Base sa banal na Spiritong nakatahad sa atin, tiyak ang muling pagkabuhay. Base sa ginawa ng Diyos sa deklarasyon, tayo dineklarang matuwid, tayo ay tiyak na ligtas. Base sa ginawa ni Kristo, hindi na tayo pwedeng hatulan. Ang sabi sa Romans 8 verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Hindi pwedeng mawala. Actually, nagpigil lang ako dahil haba yung tanong ni Apostol Pablo, who can separate us from the love of God in Christ Jesus? And that love of God is that saving love of God. At ang tanong, sino makapaghihiwalay? At ang sagot, wala. Walang tupa si Kristo na mawawala. Therefore, ang idea ng losing salvation ay hindi biblical. Ang idea ng isang tupa ay pwedeng mag-convert back na maging kambing and then later on, hopefully maging tupa ulit. It's not biblical. Ang aking mga tupa, sabi ni Kristo, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Again, marami pa tayong pwedeng sabihin sa chapter 8. We know that verse and we know that all things work together for good. Pero yung kasunod nun, and being predestinated, tayo ay tinalaga ng Panginoon, pinili ng Panginoon, and that golden chain of salvation hanggang glorification ay tiyak sa mga tunay na mananampalataya. Pagdating sa chapter 9, nakita natin yung pagiging soberano ng Diyos sa pagpili sa ikaliligtas. At dito, at sadly, maraming mga churches, even mga Baptist churches, they say, Amen! Hooray! Romans 1 hanggang 8. Pagdating sa Romans 9, nilalaktawan ng karamihan. Bakit? Dahil dito malinaw ang pagiging soberano ng Diyos, ang pagpili ng Panginoon. Sa Romans chapter 9 verse 15, anong sabi? For he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. What's the point? Nakasalalay sa Diyos. Nakadepende sa Diyos. Nasa Diyos ang prerogative kung kanino siya maaawa. Hindi siya obligadong maawa sa lahat. Alam niyo kung anong obligado ang Diyos? Obligado ang Diyos na parusahan ang lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya daw, sabi nga ni John MacArthur, wag mong hihingin ang fairness. If God will be fair, we will all go to hell. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Ang kailangan natin ay biyaya. At ang pagpili ng Diyos ay nakasalalay sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 16, so then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth. It's not according to the will of man. It's not according to the performance or action of man, but of God that showeth mercy. It is all up to God if He will show mercy or not. Ito'y soberanong pagliligtas, soberanong pagpili ng Panginoon. Pero sa kabila ng katotohanan, and right after ihayag ni Apostol Pablo, napakalinaw, ang soberanong paghirang ng Diyos sa kaligtasan, binigay niya sa chapter 10 yung katotohanan na ang tao ay may responsibilidad. Responsibilidad niyang manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya we evangelize. That's why we support missions. That's why we're praying sa Diyos na magtawag pa siya ng mga manggagawa sa ubasan. Tumawag pa siya ng mga mang-aani sapagkat marami ang aanihin at konti ang mang-aani. Bakit? Because may responsibilidad ng tao.
Ang sabi sa Romans 10 verse 12, "For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all them that call upon Him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." They will need to call on God. They will need to call on Jesus Christ for them to be saved. Again, hindi yan call na 1, 2, 3, pray after me. It's a call of faith. Yung pagtawag sa Diyos na upang iligtas siya ng Panginoon sa biyaya at sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At pag tinundan niyo yan sa verse number 14 and so on, how shall they call on Him in whom they have not heard? Paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila napakinggan, na hindi nila nabalitaan, hindi nila kilala? Again, kaya pag tinignan natin ang history ng Kristyanidad, maraming mga unang misyonaryo na talagang sumuong sa mga lugar 300, 400 years ago. Marami sa kanila ay mga naniniwala sa sovereign election ng Diyos. But at the same time, they take this truth na responsable ang tao na kailangan nating dalin ng Ebanghelyo. So the truth of God's electing grace unto salvation ay hindi nagka-cancel ng ating responsibilidad na dalhin ang Ebanghelyo sa iba at panawagan sa mga makasalanan na manampalataya sila kay Kristo. Sa chapter 11, nakita natin ang pagiging tapat ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang tipan, at ginagawa ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. Hindi out of order. God is not making the best out of a bad situation. Everything is happening according perfectly to God's plan. Sapagkat ang sabi ni Pablo, dito nakatungtong ang kanyang pag-asa. Romans chapter 11 verse 29, sa kabila ng ang kabuuan ng mga Hudyo ay tumatanggi o tumanggi sa Mesiyas, tumanggi kay Kristo. Ayaw nilang manampalataya. They're trying to establish their own righteousness by the works of the law. Pero nananatili ang katotohanan ng sabi ni Pablo, for the gifts and calling of God are without repentance. It is irrevocable. Tapat ang Diyos sa kanyang tipan. That's why may pag-asa. Darating ang time that God will turn away the ungodliness in Jacob. Ang sabi niya sa verse 26, Romans 11, "And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob." Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya may pag-asa si Apostol Pablo, lalo na para sa kanyang mga kababayan na Hudyo. At nakita natin last Sunday sa verses 30 hanggang 32 na si Apostol Pablo, in-encapsulate niya with all this, in-encapsulate ni Apostol Pablo ang saving work ng Diyos sa 4 na stages. First stage is the God focus on the Jews, which is, yun yung makikita natin karamihan sa lumang tipan. Ang sabi sa Romans 11 verse 30, "For as ye in time past have not believed God." Sino yung ye? Gentile Christians. They have not believed God. At saan nakafocus ang Diyos? Nakafocus ang Diyos sa bayang Israel. Yun yung unang kalagayan. Pero ano yung second stage? Salvation is now come to the Gentiles. Ano nangyari? "Yet have now obtained mercy." How did the Gentiles obtain mercy? Ano yung isa sa kaparaanan na ginamit ng Diyos? Through their Jews' unbelief. Ginamit ng Diyos itong hindi pagsampalataya ng mga Hudyo upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay makarating sa mga Hentil. That's the second stage. And then the third stage is this. Ito yung kalagayan natin ngayon. Sabi sa verse number 31, "Even so." Ano ibig sabihin ng even so? Gayon din naman. Sa kapareho yung kaparaanan, "Have this also now not believed."
Okay, nung una, nakatutok sa kanila ang Diyos sa first stage, ang mga Hentil ang ninanampalataya. Ngayon, through their unbelief, dumating ang kaligtasan sa mga Hentil. At gayon din naman, ngayon, itong mga ito, ang mga Hudyo, ay hindi nananampalataya upang through your mercy, and that is through the mercy that you receive sa kahabagan ng Diyos na inyong tinanggap, they also may obtain mercy. Itong mga Hudyo ay maaaring tumanggap ng kahabagan, ng liligtas na kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagtanggap na nagliligtas na kahabagan ng Panginoon. As I've said noong nakaraan, mga kapatid, as we engage in evangelism, hindi tayo nag-i-engage ng evangelism in our little corner na walang epekto. We are part at nangyayari ang saving plan ng Diyos. Mula noon, mula sa mga apostol hanggang ngayon, sa bawat pangangaral ng Ebanghelyo, bawat pagbabahagi ng gospel tract, bawat pag-share ng gospel, bawat misyonaryo na pumupunta sa ibang mga lugar, bawat pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. That's verse number 31. That through your mercy, they, Jews, also may obtain mercy. Now, the fourth stage is yung future, which is yung sinabi ni Pablo sa verse 26, and so all Israel shall be saved. God will do a great work sa mga Hudyo, at marami, hindi man lahat, karamihan sa kanila ay maliligtas. At sinamarize to ni Pablo sa verse 32, for God had concluded them all. Sino yung them all? Jews and Gentiles. Nung una, ang mga Gentiles, they are in unbelief. Then, yun namang mga Hudyo, sila naman ang nalagay sa unbelief. So, both Jews and Gentiles ay nalagay sa kalagayan na unbelief. God hath concluded them all in unbelief. And that word concluded, it doesn't mean na nilagay sila ng Diyos, o diyan kayo sa unbelief. Kung hindi sila mismo, Romans chapter 1, nireject na mga Hentil ang Creator. Romans chapter 10, nireject na mga Hudyo ang Mesiyas. And God shut them up in that. Sabi nga ng isang komentary, hindi labis at hindi masama na ikulong yung may sala. Inilagay lang siya sa tama niyang kalalagyan. At narito ang mga hindi mananampalataya, God shut them up. Ikinulong sila ng Panginoon sa kalagayan na yun. Why? Why? Ang sabi ni Pablo, that He might have mercy upon all. So itong pananaw, itong pagtitingnan natin, ba't ganun? Parang, bakit? Minsan sinasabi na, ba't hindi na lang magicin ni Lord? Ha? Lahat, born again na. Bakit hindi na lang ganito ang ginawang kaparaanan ng Panginoon? Bakit meron pang unbelief? Bakit maraming hindi mananampalataya? Bakit ganito? Sabi ni Apostol Pablo that he might have mercy upon all. That's the result. Ang seemingly chaotic na mga stage at kalagayan na unbelief. God, listen, God is sovereignly outworking yung kanyang plano ng pagliligtas. And His saving mercy triumphs over man's unbelief. Dinisenyo ito ng Panginoon upang mapakita ang kanyang kahabagan. Could you imagine? Narito, hindi lang basta may sakit, kundi mga rebelde. They rejected God, but God still showed mercy. They rejected the Messiah, but God still showed mercy. Muli, anong punteriya ng Diyos? Maluwalhati siya. Maluwalhati siya.
And yes, hindi word by word masusumpungan natin sa Bible, but we can arrive at the implication. Actually, sinabi ni John MacArthur yung verse 32, yung tanong about yung tanong about the problem of evil. Theodicy. Theocracy, munti ko sabihin. Theodicy, the problem of evil. Why is there evil? Sabi nga, ba't pa nilagay yung puno ng pagkaalam at mabuti at masama doon sa gitna? Alam naman pala niyang kakainin. Dahil kung hindi niya ilalagay doon, paano niya ipapakita yung kanyang habag? Bakit hinayaan ng Diyos na pumasok ang kasalanan? Dahil kung hindi pumasok ang kasalanan, paano natin makikita ang biyaya? At sasabihin ng taong gawa sa putik, bakit pa gano'n? Ang dami pang napahamak. Ang sabi ni Pablo, ano sa'yo? Sino ka para questionin ng Diyos? Ano kung gusto ng Diyos ipakita yung kanyang puot? Ano magagawa mo kung gusto ipakita ng Diyos ang kanyang biyaya? Again, sorry, hindi tayo ang bida. Ang Diyos ang bida. At ang lahat ng ito ay para maluwalhati siya. Pagdating sa verse number 33, pumutok sa pagpuri sa Diyos si Apostol Pablo. Again, pag binalikan nyo sa chapter 9, meron siyang great heaviness para sa mga kapwa niya Hudyo. Sa chapter 10, sa chapter 11, meron siyang matinding prayer para sa mga kapwa niya Hudyo. Pero when he looks at the saving work of God, the saving plan of God, saan pa rin nauwi si Apostol Pablo? Nauwi pa rin siya sa pagpuri, sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse 33, "Oh, the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out." And that very first word, oh, it's an exclamation. Nagpapakita na hindi ito isang bagay na maliit. Ito ay kagilag-gilalas, kagimbal-gimbal. Sa panahon natin ngayon, shocking. Ito ay amazing. Oh, the depth. Yung lalim. Lalim ng riches. Di ba may kasabihan tayo, may mga taong malalim ang bulsa? Ano sabihin ng malalim ng bulsa? Ha? Maraming? Yung iba, hindi, Brother Paul, malalim, hindi makadukot, ang bagal maglabas. Ang punto ay ito, ang lalim ng kayamanan, hindi mababaw ang kayamanan ng Diyos. Napakalalim, nagsasabi ng napakarami, ito ay napakatindi. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God. Here, in the saving plan, in the saving work of God, is in full display ang perpekto at walang hanggang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kumbaga sa isang artist, pininta niya ang kanyang obra maestra at binuhos niya ang lahat ng kanyang talento at kakayahan at nairito ang obra maestra. O gusto mong makita ang obra maestra ng karunungan at kaalaman ng Diyos? Saksihan mo kung paano gumawa ang Diyos ng pagliligtas. Mula sa pagbagsak ng tao doon sa hardin ng Eden hanggang sa hinaharap. Ang kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Panginoon. Sabi ni John MacArthur, the full wonder of God's gracious omnipotence is wholly beyond human understanding. It staggers even the most mature Christian mind, including the mind of the apostle himself. And what a great point! Napaka-kagilag-gilalas. Itong ginawa ng Diyos na ito ay napakatindi, napakadakila, napakalalim na hindi kayang abutin ng ating pangunawa. Na kahit si Apostol Pablo ay nagigimbal. Wow!
Ano to? Napakadakilang pagliligtas, napakadakilang biyaya ng Diyos. So therefore, kung tayo ay dumating o dumarating sa punto na hindi tayo nanggigilalas sa biyayang nagliligtas ng Diyos, we are in a dangerous place. Nakuha niyo ho? With Apostle Paul, na ganong kabigat ang kanyang puso sa mga kapwa Hudyo. Apostle Paul na tumatanggap ng mga direct revelation mula sa Panginoon. Apostle Paul na ginamit ng Diyos to pen almost half of the New Testament. He is amazed. And sadly, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, no more amazed. Kaya maraming mga churches, let's just do entertainment. Nawawala ang pagkagimbal, panggigilalas sa napakatinding biyaya ng Panginoon. Inaffirm ni Pablo ang pagiging totally sovereign ng Diyos, pagiging totally righteous ng Panginoon, and totally nasa mercy lamang ng Diyos at biyaya lamang ng Diyos ang kaligtasan. At ang tanging reply at ang tanging tugon ni Pablo is to be utterly amazed sa malalim at mayaman na biyaya, karunungan at kaalaman ng Panginoon. Listen mga kapatid, at maaaring mahulog sa danger ang isang tao na isipin niya, kung ako ang Diyos, ganito gagawin ko. Kung ako ang Diyos, hindi ko na lang ilalagay yung puno doon sa hardin. Minsan may mga tao na question sa Diyos. Alam naman pala niyang magkakasala. Bakit pa niya nilalang? Anong klaseng Diyos yun? Duh! At itong hinuhusgahan ng mga tao, ito tinitingnan ng mga tao. Sabi ni Apostol Pablo, it's a display, a grand display of God's perfect wisdom and knowledge. At mag-ingat tayo kung meron tayong kaisipan. Dapat ganito. Mas maganda siguro kung ganito. Kasi unfair si Lord, dapat ganyan. Be very careful na magkaroon tayo ng ganong pananaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, how unsearchable are His judgments. That word unsearchable, incapable of human explanation. Hindi mo ma-explain lahat. And yes, pag tinignan natin ang soberanong biyaya at pagpili ng Diyos, talagang hindi mo ma-explain lahat. Bakit ako at hindi siya? Bakit hindi na lang lahat? How unsearchable are His judgments. Ang sabi ni Apostol Pablo, His ways, yung kanyang mga kaparaanan, yung kanyang mga gawa, past finding out. Hindi ibig sabihin fast mong mapa-find out. Ibig sabihin, itong word na fast finding out ay ginagamit ito lalo na ng mga hunters kapag yung kanilang prey, yung kanilang sinusundang hayop ay yung footprints biglang nawala. Nasaan na? Hindi mo matrace. It is untraceable, it is inscrutable, it is incomprehensible. His ways are fast finding out. So yes, pag tinanong nyo ng tinanong ang theology, lalo na patungkol sa pagiging soberano ng Diyos, but at the same time, responsibilidad ng tao sa katotohanan na mayroong mga pinili ang Diyos at yung iba, hinayaan niya sa kanilang mga kasalanan, hindi masasatisfy ang logic ng tao at hindi yun ang disenyo. Bakit? Hindi dahil kulang ang Diyos, hindi dahil malabo ang Diyos, dahil kapos ang tao. Dahil ang ating kaparaanan ay hindi kaparaanan ng Diyos. At ang ating kaisipan ay hindi kaisipan ng Diyos. Pero minsan napakadali nating hatulan ng Panginoon. Ang sabi ng Psalm 77 verse 19, the way is in the sea and thy path is in the great waters and thy footsteps are not known. Your footsteps are untraceable.
Hindi kaya ng tao. Again, babala, maraming mga tagapagturo, maraming mga churches, maraming mga pastors na ang kanilang view ng salvation is to make more of man. Man's worth, man's will, man's right. Yung halaga ng tao, yung kalooban ng tao, yung free will ng tao, yung karapatan ng tao. At ang kanilang layunin ay yung lahat ng ito ay paliwanag in such a way na katanggap-tanggap sa tao at abot ng lohika ng tao at safe sa pride ng tao. Oh, nilunod sa lalim ng karunungan ng Diyos ang pride ng tao. Ito ang pinapakita ng Romans chapter 11. At para bigyan din ito, magbigay ng 3 katanungan, rhetorical questions si Apostol Pablo upang lalo pang ma-exalt ang wisdom and knowledge and sovereignty of God. Sa verse 34 ang sabi niya, "For who hath known the mind of the Lord?" That's the first question. Who hath known the mind of the Lord? Who hath been His counselor? Galing ito sa Isaiah 40 verse 13. Who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor hath taught Him. Who hath known the mind of the Lord? Sabi niya, sino nakatalos? Sino nakaalam? Sinong nakakaalam ng kabuuan, ng kaisipan ng Panginoon? And the implied answer is this, and we should all, in what accord, answer, no one. No one. Sino ang makaka-grasp fully ng kaisipan ng Diyos? Sino makakapag-explain fully at mag-o-offer ng perfect explanation and logic para maunawaan natin lahat ang kaparaanan ng Panginoon? The answer is no one. And by the way, hindi obligado ang Diyos. Hindi obligado ang Panginoon. Hindi lamang yun, who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor. Now, para sa atin bilang mga tao, to have many counselors, there is safety. Yes? Sa Proverbs chapter 11, verse 14, where no counsel is, the people fall. For in the multitude of counselors, there is safety. Pero dito, pagdating sa Diyos, He has no counselors. Walang tagapagpayo, wala siyang kinulsulta. Iyan tinanong si Archangel Michael isang araw, ano tingin mo magandang gawin? Hindi katulad nung sinabi ng isang charismatic, I believe si Jesse Duplantis yata yun, kung nagkakamali ng tanda. Isang araw daw, nagpakita sa kanya ang Diyos at kinonsulta siya ng Diyos kung ano ang dapat at magandang gawin. At nung una, humble pa siya, Lord, mukhang hindi naman ako dapat ang tanungin mo. Hindi, sabi daw ni Lord, hindi, gusto ko lang marinig, gusto ko lang Lord, dahil tinanong mo, di sige, sasabihin ko. And God went with His plan. That is man's plan. Sang-ayon sa false teacher na ito. How can you even begin to give an advice na sa may perpektong karunungan? How can you even begin to lay down your opinion sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng bagay? Kung susubukan man natin maging counselor ng Diyos, ain't disqualified. If the job is not even open. Hindi niya kailangan. Ang sabi sa Job 37 verse 16, dost thou know the balancing of the clouds, the wondrous works of Him which is perfect in knowledge. At doon pa lang sa punto na yon, malulunod na tayong lahat. Brother Paul, kaka-exam lang namin last week at yes, not perfect ang knowledge. Marami tayong hindi alam, marami tayong hindi maunawaan. But we can trust sa ating Diyos na may perpektong karunungan. Who has known the mind of the Lord? None. No one. Who has been God's counselor? No one. And the third rhetorical question sa verse number 35, or who hath first given to Him that it shall be recompensed to Him again? Sinong nagbigay sa Kanya para magbalik ang Diyos?
Sa ESV, sa Job 41 verse 11, dito nakabase itong rhetorical question na ito sa Job 41:11 sa ESV. Ang sabi, "Who has first given to me that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine." Ang punto ito, walang sinuman na kinakautangan ng loob ng Diyos. Walang sinuman na obligado ang makakapag-obliga sa Diyos. Sino ang unang nagbigay sa Kanya para mayroong obligasyon ng Diyos na magbalik? At dito tumatakbo yung theology ng iba. Nakita ni Lord, oy, pipiliin ako ng ano. At dahil nakita kong pipiliin niya ako, obligasyon ko ngayon na piliin siya. Who had first given to him, it shall be recompensed unto him again. The answer is no one. Hindi siya obligated na gumawa ng covenant sa Israel. Hindi siya obligated na iligtas sa mga makasalanan. Hindi siya obligated na gawin ang anumang bagay para sa atin. In reality, God has been always the first. Siya ang laging unang gumagawa. Siya ang laging unang humahakbang. Wala sinuman, walang kanino man na kinakautangan ng Diyos, kung hindi ang katotohanan, lahat tayo ang may obligasyon sa Kanya. So dito dumating na si Apostol Pablo sa tugatog, sa summit ng ika nga ng Mount Everest, ng dakilang pagliligtas ng Diyos. At sumabog si Apostol Pablo sa tinatawag na doxology, yung pagpupuri sa Panginoon. At isa ito sa mga paborito kong verse sa Bible. At ang verse na ito ay nag-encapsulate ng saving work ng Diyos. Hindi lamang ang saving work ng Diyos, ang gawa ng Diyos sa buong kasaysayan. Verse number 36. For of Him, and through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. That is the single goal. Ang goal, pangunahin ng Diyos ay maluwalhati siya. Hindi yung maging komportable tayo o masatisfy yung logic natin. Ang goal, pangunahin ng Diyos ay maluwalhati siya. Of Him, sabi ng Biblia, that is, He is the source, sa Kanyang galing, sa Kanya nagsisimula, siya ang rason, ang buong sanlilikha, ang buong kasaysayan, ang pagliligtas na Kanyang ginawa, it is from Him. Not of him that willeth, nor him that runneth, but God that showeth mercy. It's of Him. Hindi lamang of Him, hindi lamang galing sa Kanya, kundi through Him, sa pamamagitan din niya. He is the means. That means He has the perfect sovereign control over all His creation. At siya ang providentially gumagawa sa lahat ng bagay. Ang Kanyang kamay ay ever na aktibo, maging sa mga smallest details to the largest event in the world. Ang sabi ng Proverbs 16:33, the lot is cast in the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Even yung seemingly tinitingnan natin na tsansa lang. It's coincidence. Pero pag tinignan natin sa kamay ng Diyos, there's no such thing as coincidence. Walang aksidente, walang tsansa. To that smallest thing, even to the greatest event sa kasaysayan ng tao, and that is none other than the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Acts chapter 2 verse 22, ang sabi ni Apostol Pedro ito, ye men of Israel,
Hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know him, Christ, being delivered. How? By the determinate counsel and foreknowledge of God. Hindi aksidente, hindi lang siya basta na pagkaisahan, hindi aksidente nagtaksil si Judas. Lahat ng ito ay nangyari ayon sa pinlano, sa tinakda ng ating Panginoon. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Kahit sinimentuhan pa nila yung puntod, hindi nila kaya. Hindi nila mapipigilan. Dahil ito ang tinakda ng Diyos. It is not just from Him or of Him, it is through Him. And even in our personal lives, maging sa ating buhay bilang mga mananampalataya, every day, kahit nasaan pa tayo, gano'n mang kaliit ang tingin natin sa ating mga sarili na, well, parang wala naman akong impact. No, God is at work, for it is He that worketh in you. God is working in us, both to will and to do of His good pleasure. Through Him. At salamat sa Diyos, it's to Him. To Him. Minsan ho, yung mga young people ho natin, ilang gabing nagpuyat para dyan sa mga nakita nyong decoration ng youth con. Nagpuyat sila, pinaghirapan nila, gumastos. At minsan sasabihin, para sa isang araw na event. Wag na yun kasal na lang. Yung iba gumagastos ng 100,000, oo, milyon sa isang araw na event. Na magkatapos nun, tapos na. Para dun. O mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko ho, in comparison, ang lahat ng ito is to Him. Para sa Kanya. Hindi para sa mababang bagay, hindi para sa pipitsuging bagay. So again, let me challenge everyone, huwag tayong mabuhay para lang dito. We should not exist para lang sa pera, para lang sa mga bagay sa mundong ito. Napakababaw naman. From Him, through Him, to Him. He is the reason. Ang lahat ay patungo sa Kanya. At ang sabi ng Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, for Thy pleasure they are and were created. Para sa Diyos at para sa kalwalhatian ng Diyos. And yes, tayo, ang church na ito, ang lahat ng meron tayo, maging ang mga anak natin, ang pamilya natin, ang mga ari-arian natin, everything that we can see, the main purpose is to Him. Para sa Kanya. At anong magiging resulta? Romans 11 verse 36, For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Dahil totoo na galing lahat sa Kanya, sa pamamagitan niya lahat, at para sa Kanya lahat, walang ibang tatanggap ng luwalhati. Walang ibang tatanggap ng papuri. Siya lamang, and He alone is worthy to be praised and to be glorified. Dinisenyo ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa mga nangyayari sa kasaysayan, even to the very small details, even in our salvation. Dinisenyo lahat ng bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. Yan ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Ang sabi niya, For you see are your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty, and the base things of the world, the things that are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to
not things that are, verse 29, that no flesh should glory in His presence. Walang pwedeng magmalaki. Walang pwedeng magmapuri. Verse 34, but of Him are ye in Christ. Why are you in Christ? Ito, isang verse na magandang sabihin doon sa mga pastor, kung wala ako, hindi kayo maliligtas. No, ang sabi ng Bible, but of Him are ye in Christ. You are in Christ because of God. Salamat sa Diyos sa mga ginagamit niya. Pero hindi sa kanila ang papuri. But of Him are ye in Christ, who God is made us, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Kung magluluwalhati tayo, luluwalhatiin natin ang Panginoon. Why? For of Him, and through Him, and to Him, are all things, to whom be glory forever. Amen. So muli, kung meron man sa ating mga kaisipan, hindi lamang sa ating kaisipan, theology, kung meron man sa ating mga ideolohiya, mga pananaw sa buhay, mga moto, prinsipyo, kung meron man sa iyo mga ginagawa sa ating mga buhay, kaparaanan sa ating pamilya, kaparaanan sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, na hindi patungo sa Kanya, hindi para papuri sa Kanya, may mga bagay tayong kailangan baguhin. May mga kaisipan tayong kailangang ayusin. Sapagkat ang Diyos ay committed dito. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. At nawa tayo bilang mga mananampalataya sabay-sabay na magluluwalhati sa Kanya. At sa Kanya lamang ang kaluwalhatian magpakailanman. At nawa ang ating mga buhay, ang ating mga patotoo, ay patuloy na magbigay luwalhati sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa kamanghamanghang gawa mo ng kaligtasan. Salamat po sa soberano mong pagpili. Salamat po sa iyong kahabagan sa aming mga makasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Anong kami mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa amin. O Diyos, patong-patong na biyaya, nag-uumapaw na kahabagan, napakatinding pagmamahal. At Lord, hindi ito para itaas kami o ipakita ang aming halaga, kundi dahil para ipakita ang iyong halaga, ang iyong kataasan, ang iyong kaluwalhatian. O tulungan mo nawa kaming patuloy na mamangha sa iyo, mamangha sa gawa mo ng pagliligtas, sa disenyo mo. Huwag mo kami hayaan tumiwala sa aming mga sariling kaalaman. Huwag mo kami hayaan na habulin ng satisfaction ng aming logic, kung hindi, O Diyos, ang kaluwalhatian ng iyong pangalan. At nawa, Panginoon, gamitin mo kami upang yung ebanghelyo ay patuloy na maihatid sa iba. Gamitin mo kami upang ibunsod sa jealousy ang pinili mong bayan. At kami tumutungtong sa iyong mga pangako na isang araw, gagawa ka ng dakilang gawa sa mga Hudyo. Salamat po na hindi out of control, but you are totally and sovereignly in control. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. At sa aming gagawin na pag-alaala sa banal na hapunan, ikaw po nawang gumabay at mag-ingat sa amin. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo dadako ho sa ating pag-oobserba ng Lord's Supper. Akin ho nais hilingan ang ilang mga kapatiran natin sa ating mga deacons. Ang available ay si Brother Alex. Siguro hiling tayo ng iba nating mga kalalakihan. Hilingin ko ho si Brother Jasnel, si Brother Gab, at siguro si Brother Gerard. Brother Gerard, kung pwede ho, ay dito tayo sa harapan. Again, dito ho sa JCBC, we do
observe the Lord's Supper sapagkat inutos to sa atin ng Panginoon, pero tayo ay maingat. Hindi kahit sino ay pwedeng makibahagi dito dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga paalala at pamantayan. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So pwede pala mangyari na ginagawa mo ito, kumuha ka ng tinapay at kuminom ka ng grape juice, na nagkakasala ka pa. Merong mga hindi dapat. Una sa lahat, kung ikaw ay hindi totoong Kristiyano, hindi ka pa totoong mananampalataya ni Kristo, alam mo na hindi ka totoong ligtas. Nais kong sabihin sa iyo na huwag dahil magkakasala ka pa kapag ginawa mo ito. O kung sakali man, ikaw ay isang nagpapakilalang Kristiyano, ngunit nabubuhay ka sa pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Una mong kailangan gawin, ang sabi ng Biblia, datapwat siya sa atin ng taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Hindi option na huwag kang magpartake. Ang kailangan ay magsisi ka sa iyong kasalanan, gawin mo ang nararapat at ikaw ay maging bumahagi sa banal o sa Lord's Supper na ito. Sapagkat, verse 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So hindi ito isang basta ritual lamang na bara-barabay na gagawin. Dapat nating kilalanin, dapat magkaroon tayo ng mataas na pagtingin sa bagay na ito. Muli, ito ay gawain ng Lord's Supper at ang layunin nito ay ituro tayo at alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo dumako, ay magkaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik, personal na pananalangin. Tingin natin ang pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang ihanda tayo sa pagtanggap ng Lord's Supper. Let's pray. Nalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka sa iyong kadakilaan, purihin ka sa iyong biyaya, purihin ka sa iyong pagmamahal, purihin ka sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, na siyang ibinigay mo upang maging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa dakilang kaligtasan. Salamat po, O Diyos, ang ayon sa iyong salita. Bago pa itatag ang sanlibutan, kami ay pinili mo na para sa iyong sarili. Salamat, O Diyos. At nawa ngayon sa daling ito, sa aming pagdadaos ng Lord's Supper, ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga na alalahanin ng aming Panginoong Hesus, na nabayubay sa krus, nagdusa ng napakatinding hirap at higit sa lahat, siya ang sumalo ng iyong puot na nararapat ay para sa amin. Nawa, O Diyos, ang gawaing ito ay lalong magpatingkad sa aming mga kaisipan at puso patungkol sa aming Panginoong Hesukristo at lalong magtulak sa amin sa kabanalan ng buhay para sa Kanya. Ingatan, tulungan, samahan mo po kami ngayon, nilayo mo kami sa anumang kasalanan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sa pag-alaala kay Kristo. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inumin ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin sa pag-alaala sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, muli, kami dapat ang pinarusahan, ang aming dugo dapat ang dumanak. Kami dapat ang sumalo ng iyong galit. Pero narito, O Diyos, Ikaw ang gumawa ng kaparaanan upang kami na mga makasalanan ay maligtas. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus na namuhay ng perpekto at walang kasalanan, ay tunuring na kasalanan upang kami na mga makasalanan ay magtamo ng katwiran ng gagaling sa Kanya. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Lord, tulungan mo po kami nawa, huwag mawala ang pagkamangha namin sa biyaya mo, ang pagkamangha namin sa krus, ang pagkamangha namin sa Ebanghelyo. At salamat, O Diyos, hindi lamang namatay ang aming Panginoong Hesus, siya'y muling nabuhay. At kami na iyong mga tinubos ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik. At nawa sa Kanyang pagdating ay masumpungan kami na nagtatapat, naglilingkod, at nabubuhay para sa kalwalhatian mo. Salamat, O Diyos, ingatan mo kami. Hanggang sa aming paghiwa-hiwalay nawa ang aming mga buhay na patuloy na maging palamuti sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.